Nanatig. Ayun. Ay, ayun na. Mino and Gord. Ready sila sa humaharap na Fredrin. Kasi may kamehameha silang ihahanda. Oh, Uy, wait. Ayan na, ayan na. Ito na. Ito na. Debut pick, ladies and gentlemen. Hellcurt. Ito yung hinanda. Maraming kung may question. After nung day 1 ng mga surprises nila, meron pa ba sila? Sinagot na kagad ni Cold Bonchan. Sinagot na. Meron pa. Oo nga naman. Medyo mahirap nga naman i-telegraph to kung ikaw si Coach Panda kasi laging binaban ko ng Blacklist International. Now, 4th ban instead of the Hellcurt. Kasi nung day number 1, if maalala nyo, Blacklist International, laging nasa 4th ban yung Hellcurt. This time around, in-open yan nila Coach Bonchan and last pick Hellcurt. That'll go on the roam para kay Haji. Yeah. Nakita na natin to ng makailang beses even sa mga sa MPL Indonesia. Courtesy of Baloy. Ngayon, sorpresa ito para sa RSG. Oho. Maganda yung sinabi mo eh. Baka nagulat din Oo. si Coach Panda dito. Welcome Pero to kailangan na nilang Mobile harapin Legends. ang Dark Knight Falls na threat para dito sa Hellcurt. Medyo nostalgic din ito kasi kung babalikan natin dati si Haji din ay isa sa mga kinikilala talaga natin na assassin users na kung kaya naman ay binagsagang KDA machine. So yung ganoong klase ng playstyle dito naman ay Falls, pero kung kailan ikakasa, yun ang malalaman pa lang natin kasi nag-petrify na si Nats. Ayun ang Dark Knight Falls, sabay Binowan's Fury, medyo low ang members ng Blacklist International at mukhang makakakuha ng maganda-gandang control ang RSG dito sa Turtle at mapapasa kamay na yata nila unless si Jinsui ay kumuha nito at nakuha nga niya! Oh no, Sensui ay umaatras din. Kaya lang, is it worth it? Nakuha niya yung turtle pero namatay din siya. May something talaga dito kay Sensui. Oh, sinundot niya eh. Alam mo, itong si Sensui again, holding the highest amount of Turtle and Lord Steel. The Man of Steel. The Man of Steel. Even though napakaganda nung attempt dito ng Blacklist International with the Dark Knight Falls, parehas ng timing dito si Light, pati na rin si Haji. Actually, hindi mo kailangan magpadilim kung may light sa kabila. And the thing is, nagpatong din. Pagka nahanap niya talaga yung mga nandoon sa likod, even itong katapat niya sa mga early stages, lagi at lagi napapalo, naaalala at bababalikan natin yung early flicker. Pero speaking of early, ay mukhang merong gulat na gagawin sana rito kay Kusei, kaso masasayawan niya with the Zaman Force. Sabay talon mula kay Light, kaya si Oheb ay tutumba na. Si Sensui medyo mariipit din yata, bubungguin pa ni Demon Kite at makaka-double kill ang gold laner ngayon ng RSG. Yan, nakadalawa kagad dito si Kusei. Gaano kaganda ito para sa RSG? I mean, nakalagay sa keys to victory. Ang control ng early game, yung magdidikta ng pace ng laro, and RSG now has complete early game control. Edward, nang-express ang gusto na. Oh! Oy, Napakaganda nung tuman petrify, sabay mystic cash mula dun sa gilid kay Aqua. Tapos hindi pa tapos si Nats kasi sa ilalim ng Torre sinasayawan niya ng Dragon. At mapipilitang tumakbo ang Blacklist International. Diretso invade din naman para rito kay Demon Kite. Ito na yung task force. Kapag nakakuha ng Turtle, automatic nag-i-invade, nagko-contest ng resources. Kapag kumontest, or kapag nag-defend yung Blacklist International, lipat. Kahit ngayon. Medyo weird yung naging interaction na yun. Hindi ko lang kung ano yung naunang kumama. Oh, teka lang, bottom lane. Naku, grabe naman. Sinasaman forcean na yung Hellcurt. Yung back siya kanina, parang, dapat nasa range yung ano yun eh. Nasa range yung final station. Napaangat ni Sensui, so hindi ko alam kung may something lang nung BMI. Okay. Kanina pa, pati yung kay Kusei, sabi niya, guys, wala nang BMI. Sino kaya kagad ni Light eh. Oo. And ganun, nagkaroon Light! Speaking of, bumagsak si Haji dun sa bandang bottom lane, tas ang ganda nung pagkakatalo na ginawa doon ni Light. Si Edward ay medyo madedelay pa sa kanyang pagtakas, kaya naman na-mystic kasyan lang siya sa mukha. At ngayon ang RSG ay kumakatok dito sa mid lane, pero si Yue pa yata ang gustong kuhain nila. Appraiser Strat, hindi ko managta. Pero nandoon, ang gigil talaga ng objectives sa objectives ng task force. Para lang makapag-farm, si Oheb kailangan may mga kasama pang heroes. okay. May protection na kagad talaga. Kasi again, ito yung ticking time bomb na inaantay ng Blacklist International. Pero yung ginagawa kasi ng RSG, parang iniipit nila kung saan man magpupuntang lane itong si Oheb
Kumbaga pinipredict nila eh. Kailangan nilang hanapin kung sino ba yung magiging kasama ni Oheb Yeah. or si mismong si Oheb para mapigilan yung scaling ng threat niya. Oo, tsaka kailangan nga may kasama pero opposite ang nangyayari at nakikita natin sa RSG kasi gaya na na-mention na napapaikot na dito si Kusei, napapag-isa pa siya, kinakaya niya kahit may threat ng Hellcurt. Ito, parang hindi naman typical na magiging matapang ang isang gold laner na mapag-isa kung may ganito pero nasa ganoong point. Makakita sila ng mga hero sa isang side. Definitely yung opposite side ay nasa kanila lahat ng Sui. Okay? Tinanap nila si Sensui. Naalala nila yung kwento eh. Oo. Man of Steel daw to, pero Light! Siniguro na, tapos dun sa likod, grabe naman yung pagpapatalo ni Light. Tapos si Nats for the follow-up, ay nandun na rin talaga para palayuin sila at nakuha na nga ng RSG na matagumpay yung kill kay Sensui. Yeah, pero ang naging trade doon, mga basag. Basag sa taas, basag sa gitna. Daya ng Blacklist, men. Dalawa yung gold laner. Dalawa yung naging split push. Di ba? Yun yung threat talaga eh kapag meron kang Hellguard. Pero makakabawi din naman ng isang torre dito sa may ibaba. 5.3k pa rin ang gold lead. At hawak pa rin ito ng RSG. That's the best thing that they can get. Oh! Wow. Hindi ka pa tumama yun ha. Pero yung attempt was made. Habang si Haji ay hinahabol Yeah. dito. Kailangan nila kasing hanapin kung nasan si Haji. Pero yun lang din kasi talaga yung kayang gawin dito ng Blacklist International. At the end of the day, they just need to take mates. Pero RSG, they're setting Nuts to deal with the Hellguard at the moment. Kasi wala pa naman siya Black Dragon form. At as of the moment, yung RSG dito, hinihintay na lang nila maybe yung next opportunity which is likely to be the next Lord para at least ma-break yung base dito ng Blacklist International. May ano pa naman, may passive pa yung mga towers. It's 10 minutes in, so hindi pa sila nagmamadali mag-push ng inhibitor turn. Yeah, ramdam mo rin yung recent na ginawa ng RSG right after ng pin na lang nila kay Oheb yung damage. And even Haji, may damage na rin naman siya. Pero si Demon Kite, pumaharap na. Masyado marami to ha. Nandoon ang final slash, kaso makuna talaga si Demon Kite. Si Edward pa nga yata ngayon ang burst down bigla kasi si Kusei ay literal na sumasayaw lang siya using the Zaman Force. So nakakuha ng pick-off doon ng RSG pero Top lane, tumatrabaho na naman si Haji on the Hellcurt. Ito na naman yung trabaho na sinasabi natin eh. Hindi makikipagsabayan ng Blacklist ng 5v5 kasi nandyan si Haji para gumawa ng play para sa kanila. Wow, Perfect hit ata, ah. abot. Sandwich ba to? Sandwich play ata ang plano. Oh, di nila nakita. Okay. Hindi nila nakita. Hindi nila nakita. Okay. Nakaligtas si Haji. Oh, mag-iingat lang siya though. Meron silang kahit papano'y nakuhang impormasyon at the very least. Pero merong objective ngayon na gagawin at sisimulan ang RSG. Nandito na sila, nakikita nila si Sensui. Si Haji though, hindi pa nakikita. Haji. Nandun siya sa bandang likod. Yue nandito na rin. Pero sila ay napapagsakan ng Fraser Strat. Nandito si Haji sa likod. Oy! Pinanap niya si Aqua. Pero merong unang tumumpa which is si Sensui sa kabila. At si Aqua na rin ay nakuha. Pero sa kapalit ng dalawang miyembro ng Blacklist International. Pero nandito pa rin si Oem at si Haji nag-a-attempt para nakuha nila si Light. Pero Haji na lang. Nahiwalay siya kay Yue. Hinahanap siya ni Nats at ni Demon Kite. At tinatry niyang tumakbo. Pero may siya essence at kakayanin niya pa. Nakaligtas si Haji. Pero hindi yan tatantanan ko sa nandun din. Microplay! Bagsak si Yue. Pero na mahahawakan nila yung unang Lord. Men, kung ikaw si Nuts doon, masasabi mo na lang, saan nagbunta yun? Nasaan yun? Bakit Nasaan na? wala dito? Sure ako nandito. Alam mo yun? Nandito na yung Luminous na Lord. Babangga doon sa ibaba. Nagpaplano lang ang Blacklist na dumipensa. Ayaw din mag-risk ng RSG rito eh. Pumasok doon si Kusei. Nabutan pa siya ng Fraser Strat mukhang hindi. At nandito na nga si Light siya ang medyo pinupuruhan. Pero nakuha naman nila ang kanilang gusto. Which is yung Edward! third sa baba. Pero napakaganda ng final slash mula kay Edward. 5 blazing duet. Kaso na-cancel. Dito si Oheb. At may Mystic Dash pa kung gusto nilang sumugod. Kaya naman mapipigilan na sila. At makakatatlong inhibitor turrets pa yata ngayon ng RSG. Pero nawalan na sila ng minion sa gitna. Walang minions pero yung pag-asa ng RSG na ituloy-tuloy ito ay nandun pa rin. Blacklist International, wala si Sensui for the next 25 seconds. Pwede nilang end na ba to? Uy, grabe na stun tapos sabay yung pug. At talagang kinuha na doon ng kill onto Edward. And the ball. Kumakatok na ang RSG dito sa base ng Blacklist International. Nag-flicker in pa si Aqua gamit yung Mystic Gush. Pero wala na silang ibang papansinin pa. Minions, Dahil minions, Task minions. Force RSG talaga ay gustong kuhain ang labang ito. Minions. At nakiklear ng Blacklist International kahit pa paano. May blazing duet pa mula kay Ohe. Pero nandito na ang triple kill. At ang pagsilya sa base. Dahil RSG takes game number 1. Nang gigil, nakapag-reset